Nakinig ka sa usapan namin kanina ni Lorena, Ramon? Oo, Inay. Sino bang tinutukoy yung mga nilalang sa lugar niyo? Kasama ba ako doon? Ramon. Ang ginawa ni Bay para iiwas sa atin si Lorena? Sagutin niyo ang mga tanong ko, Inay. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Oo. Naramdaman ko kanina na nasa paligid ka lang. At oo, gusto ko siyang iiwas. Hindi lang sa'yo, hindi lang ikaw ang nasa lugar na iyon. Oh, hindi lang ako? May ibang nilalang na nakatingin sa kanya at nagnanais na siya ay makuha. Sino? Sino ang nilalang na tinutukoy niyo, Inay? Data. Magdiwang ka. Bakit ito, Uso? Anong dahilan at dapat akong magdiwang? Galing sa kalupaan ng mga kasamahan natin. Pag may pinalita sila sa akin, magandang balita. Ano? May nakita na sila na isang nilalang na maaaring ipalit sa'yo. Sino? Kilala mo siya, Pilgata. Siya ang babaeng kausap mo nang makita ka ng mga kalahi ko. At siya ang babaeng maaaring maging dahilan ng iyong paglaya sa aking kapangyarihan. Umaga na. Hindi pa rin umuwi si Lorena. Kawawa naman ang anak ko. Alam ko, napakasakit ng nararamdaman niya. Malapit na ako sa pampang ng dagat. Tamang-tama. Ipinagluto ko siya ng makakain. Bakit wala doon si Lorena? Hindi ko siya natatanaw. Magmamadali ako. Wala siya. At ano ito? Ang kanyang tsinelas. Bakit may dugo? Diyos ko. Baka napahamak na ang anak ko. Kasama, madali kayo, dito! Ano yan? May patay Bakit dito! nagkakagulo ang mga tao? May patay dito! Anong nangyayari? Bilisan ninyo! Patungo sila doon sa may May batuhan. tulong doon sa barangay! Bakit kaya may patay? Dali nyo! Ang anak ko! Diyos ko! Baka si Lorena ang tinutukoy nila! Tumabi kayo! Tabi! Maraanin niyo ako! Lorena! Lorena! Aling Pasing, hindi mo yan si Lorena. Hindi si Lorena! Nakawali pa si Lorena! Salamat! Salamat! Pero, nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Dumating na sila Itusong. Saan sila galing? At bakit masayang masaya sila?
Tumingin sa akin si Tuso. Nakangiti siya. Hindi kaya... Galing sila sa... kalupaan? At inanap nila ang babaeng balak niyang ibigin at ipalit sa akin? Nakuha na kaya nila? Pero nasaan? At sino? Hindi kaya si Lorena? Ang babaeng balak ko rin sanang dalhin sa kanya? Gabi na. Hindi pa rin natatagpuan si Lorena. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyayari nito? Hindi pa nga natatagpuan si Miguel. Ang anak ko naman ang nawawala. Huwag sanang magkatotoo ang kutob ko. Wala sanang masamang nangyari sa kanya. Sinong... Si Elino. Elino! Sige. Nagsasalita ka na. Oh, Elino! Elino, bakit? Wala akong nagawa. Hindi ko siya nailigtas. Anong... Pinatay ng halimaw si Miguel. Ano bang sinasabi mo? Nakakatakot ang kanyang itsura. Napakalaki niya. Matatalim ang kanyang ngipin. At nababalot ng kaliskis ang kanyang buong katawan. Na parang isda. At wala siyang awa. Walang awa ang halimaw na yun, Pasing! Kumusta na siya, Pasing? Nakatulog na siya. Salamat nga pala dumating ka. Dahil kung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos magwala na siya kanina habang binabanggit ang halimaw na sinasabi niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, dinaanan kami ng kamalasan ngayon. Dahil sa mga nangyayari. Nawawala pa si Lorena. May tao yata, Pasing. Sino kaya yan? Nay! Pakibuksan mo ng pinto! Si Lorena. Dumating na ang anak ko. Ay, Lorena. Lorena, anak. Saan ka ba nagpunta? Sobra akong nag-alala sa'yo. Pasensya na ho, inay. Kung bigla ako nawala. Kasi ho, naiinip na ako eh. Sinubukan kong hanapin si Miguel sa lugar na posibleng puntahan niya. Pero, ano yung dugo sa tsinelas mo? Iyon ho ba? Nasugatan ho ako nang lumusong ako sa dagat eh. Naghuhugas ho ako ng paa nang may maramdaman akong masakit at mahapdi sa paa ko. Siguro may naapakan akong isang matalim na bagay sa ilalim ng tubig. Ibig mong sabihin, naglakad ka na walang sapin sa paa? Oo, Nay. Bakit? Hindi kasi agad naampat ang dugo. Sinubukan kong ilakad na suot ko ang tsinelas pero masyadong madulas. Nagkataon naman na narinig kong parang may tumatawag sa akin sa malayo. Kaya pinuntahan ko kaagad. Akala ko, si Miguel na yun. Hindi pala. Ay! Aling Adela, nandyan pala kayo? Makasabad nga sa usapan niyo, ano? Sabi mo, may tumawag sa'yo? Oo. Sino? Hindi ko alam kasi nang dumating ako sa lugar na yun, wala naman ho akong inabutan kundi ito. Ano yan, anak? Perlas na itim? Oo. Oh, Diyos ko. Bakit ho, Aling Adela? Hindi mo dapat kinuha yan. Ho? Adela,
Bakit parang natakot ka? Dahil ang perlas na yan ay galing sa isang makapangyarihang nilalang sa ilalim ng dagat. At yan ay isang palatandaan na siya ay handa na muling umibig sa isang babae. At ikaw ang napili niya, Lorena. Anong lugar ito, Inay? Bakit tayo nagpunta dito? May gusto lang akong malaman, anak. Tungkol sa sinasabi ni Adela at sa nabanggit ng itay mo. Ho, Oo, sinong nakatira sa bahay na yan? isang matanda. Isang albularyo na nakakaalam sa mga maligno o anumang mga nilalang na hindi kauri ng tao. Halika na, kumatok na tayo. Sige ho. Pumasok na kayo, Paseng. Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit alam ka agad niya? May usapan ba kayong pupunta tayo dito? Wala. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi ho. Lumapit kayo dito at maupo. Anak ko ho, Lolo Oro, si Lorena. Iabot mo sa akin ang kamay mo, Lorena. Heto ho. Dapat kang mag-ingat dahil nasa panganib ka. May umiibig sa iyong dalawang lalaki at hindi sila mga ordinaryong nilalang. Sila ay mula sa kalaliman ng dagat. Sila ay ang mga pumipinsala sa mga tao at hayop sa lugar ninyo. Ano ho? Sila ang mga tinatawag nating Shokoy.